Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Okay, nakaset up na yung mic natin. Okay. So, ulitin ko, kung mag-a-apply kayo ng trabaho sa akin o sa kahit na kanino, huwag kayo nagko-comment lang tapos sasabihin nyo, ako ba pwede dyan? I-PM nyo, ako ba pwede dyan? Taka na, walang tatanggap sa inyo ng trabaho kung ganyan kayo mag-apply. Mag-apply ka ng diretso. Magdala ka ng resume doon sa kung saan ka mag-a-apply. Tapos mag-apply ka ng diretso. Yun ang standard na application, hindi yung ako ba pwede dyan. Tayo ng daming gano'n eh. Sinabi ko na hiring. Ang comment, ako ba pwede dyan? Tapos pagka sinabi mo pwede, puta, nakikipag-chat-chat lang. Tatanungin pa, magkano ganito, saan ba yan, bla bla, etc. Alam mo yung ang daming ako pa yung ini-interview, mahirap ba yung trabaho, ano ba gagawin? Helper nga eh. Ano ba ginagawa ng helper? Tumutulong kung anong instruction, susundin mo lang, ganun kasimple. Diba? Tapos tatanungin mo sa akin, mahirap ba trabaho? Mahirap trabaho, lahat na lang ng trabaho mahirap, ganun na lang. Ganun na lang, lahat ng trabaho mahirap. Walang trabaho madali. Tanginang yan. Ano ba, naghahanap ka ba ng trabaho o naghahanap ka ng ayahay? Kung gusto mo ng ayahay, matulog ka na sa bahay nyo. Diba? Tangina, joke time yung iba eh. Ako ba pwede dyan? Tapos pag sinabi mo pwede, hindi naman pupunta. Palagi mo tatanggap ka sa trabaho sa kakaganyan mo. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo paano mag-apply ng trabaho. Pag mag-apply ka ng trabaho, dapat seryoso ka talaga sa pag-apply ng trabaho. Hindi yung puta. Oh, pigsa, chong, may pigsa ka sa ilo. Oh, meron talaga malaki. Nasa loob eh. Gusto mo pakita sa inyo dito sa loob. Dito. Namamaga nga yung nguso ko dito banda. Itong isang piraso na to, masakit eh. Mamaga yung nguso ko, mamaga yung mukha ko. Ayun. Bakit di nag-notify sa akin live mo? Hindi ko alam, baka hindi ka kasi naka-ano. Mag-ano kayo, ano tag ito? Favorite. Mag-favorite kayo. Dapat i-favorite niyo yung page ko. Para mag-notify sa inyo diretso. So, ulitin ko, doon sa mga nag-a-apply ng trabaho, pumunta kayo rito. Hindi naman ako naghahanap ng masyado marami po. Kung mo, kahit criminal ka nga, tatanggapin kita rito. Basta ayusin mo lang sarili mo, di ba? Pero ano magagawa ko sa inyo? Doon sa mga putak, mag-a-apply ka ng trabaho sa akin, tapos sasabihin mo, ako ba pwede dyan? Pag sumagot ako sa yung hindi ka naman pupunta. Putang inang nyo. Ano gusto nyo? Tanggapin ko kayo sa chat-chat. Di ba? Okay, sige, tanggapin kita sa chat. Tapos ano gagawin mo? Trabaho ka dyan sa bahay nyo? Ganun? Maglilinis ka dyan? O hindi, sige, ito, 500 piso. Sa chat ko din papadaan. Pero hindi ko bibigay sa'yo. Tanginang yan. Kung mag-a-apply kayo ng trabaho, pumunta na kayo dito. Ganun kasimple. Pumunta na kayo dito, makipag-usap kayo sa akin, sabihin nyo diretso nag-a-apply kayo ng trabaho. Hindi yung, ako ba pwede dyan? Ako ba pwede dyan? Putang ina mo, puro ka ganun, ako ba pwede dyan? Tapos pag sinabi naman sa'yo, pwede. At ano mo, saan ang address? Bibigay sa'yo address, di ka naman pupunta. Ano, nakipagbulaan ako sa'yo, nakipaglokohan ako sa'yo. Nag-a-apply ka ng trabaho, diba? Seryosohin mo yung pag-a-apply ng trabaho mo. Walang sisiryoso sa'yo. Pag gino-joke time mo pati pag-a-apply ng trabaho mo. Sige, go. Question, skill. Ayan, tanong naman po ito ni... wala pa naman question dito sa TikTok. Pwedeng puro pa-notice lang. Please, kuya, pwede magpa-notice. Hello, na-notice ka na? Magandang umaga sa'yo. Tanong ni Deadpool, Kuya Chester, tanong lang po, kapag pamayaman ka na, pwede mo na ipagmalaki kayamanan mo sa kaibigan. Laging ang wakas ng kapalaluan kahihiyan. Laging ang dulo ng kayabangan pagkapahiya. Walang may pakialam kung gaano kakayaman. Ang pakialam ng mga tao kung nagmamalasakit ka ba. Yun ang pakialam ng mga tao. Tingnan mo. Itong konsepto lang na ginagawa ko rito, diba? Pero naman ako sa sarili kong buhay. Pero naman ako, hindi ko naman kailangan gawin to sa kalsada Diba? Bakit ko ginagawa to? Kasi pag malasakit sa inyo, hindi nyo alam kung paano gumawa ng pera Diba? Ay, sabihin. Paano hindi marunong nga kami magtrabaho? Hindi yun tanga. Ang ibig ko sabihin, hindi kayo marunong mag-ipon. Ang karamihan sa mga Pilipino, puta, sa sweldo, tapos pagdating ng sweldo, sa Shopee mo pupunta, inom, tapos kinabukasan LBM. Ang tawag nila sa LBM, ano yun? Laseng bago matulog, LBM. Sa sweldo ng Biyernes, pagdating ng Lunes, namumutang na ng pamasahe. 'Di ba? Legit no? Yun. Nakikita ninyo kung ano nangyayari, 'di ba? Nakikita niyo naman kung ano nangyayari sa tunay na buhay Ano nangyayari sa tunay na buhay? Yung anak, magpapabili ng kung anumang putang inang laruan. Kailangan mo pabili ng laruan na yun? Baka baka hindi. Pero kung sobrang dami pa naman laruan, bakit bili ka ng bili? Tapos tignan mo, pagka nagkasakit yung anak mo, wala kang pampagamot. Paano? Binili mo ng laruan Di ba? Alam mo, karamihan sa mga magulang, puta sila mismo lumala sa sarili nilang anak Bibili ng laruan, maghapon magdamag. Tapos tignan mo, yung buti nga sala ko, laruan pa na physical Ngayon, binibigay na ngayon cellphone Tapos yung anak nila, tuyong-tuyo utak kaka-cellphone maghapon. Ayaw tumigil. Brother, sandali lang. Medyo maingay. Ayaw tumigil na kaka-cellphone ng anak. Ano nangyayari? Tutuyo ngayon yung anak. Tapos tingnan mo, magrereklamo kayo, anak mo ang bobo. Bakit? Binigyan mo cellphone tapos ML lang maghapon 'di ba? Laro lang maghapon, internet lang maghapon. Pag minalas pa, puta, ilang taon pa lang yan, 12 anyos, 13 anyos, puta, nasa mga porn websites na yan. Ayusin nyo mga sarili nyo, Pilipinas. Ayusin nyo mga sarili nyo.
Sige, next question. Tanong naman po ni Deadpool ulit, Kuya Chester, pag ba nagmamayabang kayo, babagsak ka ng Panginoon? Oo, kasi ang nagpapakataas, ibinababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Law of nature yan. Yung nagmamayabang, tignan mo, lagi ang dulo pagkapahiya. Nakita nyo naman ako ano nangyari doon sa mga nagyabang sa social media, di ba? Yung isang ang sobrang yabang na millionaire lang, lampas-lampas na daw siya sa pagiging millionaire. Asa na siya ngayon? Yung isang ang nagyabang-yabang nung mayaman challenge, tignan mo, nakulong. Di ba? Tapos meron pang lumalabas na video niya, na audio niya ng pakikipag-usap niya na nanghihingi siya ng tulong sa tropa niya para ma-bail siya kasi wala daw siyang kapera-pera, 300,000 kailangan. Akala ko ba sobrang yaman, 'di ba? Tangina pambail 300,000 namumulubi ka. See? Kita nyo, lagi ang dulo ng kayabangan pagkapahiya. Lagi ang dulo ng kayabangan pagkapahiya. Yung isa nga, nakita nyo, 'di ba? May kotse pa siya ganun, tapos may mga bahay pa, tapos may mansion pa siya, tapos bla bla etc. Ngayon wala na naniniwala sa kanya kasi sobrang yabang niya eh. Kahit totoo pa yung kotse niya, kahit totoo pa yung bahay niya, dahil sa sobrang kayabangan niya, nawalan siya ng credibility. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Tanong na hindi ko maintindihan ang pangalan, anong tawag sa taong may perang walang character? Wala, may pera lang. Money rich, character poor. Maraming ganyan eh. Kahit nga yung pag binasa mo yung bandang dulo ng Apocalypse, ay yung bandang dulo ng Biblia, yung Apocalypse. Pero mga tao, iyong sinabi, ako'y mayaman. Tapos ang sabi ng Diyos, hindi, ikaw'y dukha. Pinapayo ko sa'yo, bumili ka sa akin ng ginto na bla bla na para ikaw'y yumaman. Sabi ng Diyos yun eh, dukha ka. Kahit gaano pa karami pera mo pagtingin na sa'yo ng Diyos dukha, wala ka pa rin kwenta. Character poor ka pa rin. Hindi naman yung dami ng pera nagpapataas sa social standing ng isang tao eh. Oo, didikit sa'yo mga linta. Mga taong may diferensya rin sa mga ugali nila, mga taong may diferensya rin sa finances nila, didikit sa'yo. Pero it doesn't necessarily follow na mahal ka ng mga tao na yun. Kasi tignan mo, pag nawalan ka ng pera, magmumukha kang gago. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman ito ni Aldrin Lizada, dapat bang tulungan ang kapamilya na parang walang ganang umahon sa hirap? Hindi, iyaman na sila malunod. Kasi sila nga mismo ayaw umahon sa hirap eh, di ba? So ano ibig sabihin? Kahit ano pa tulong na gawin mo dyan sa mga tao na yan, walang pag-asa yan. Ang pinakatulong na magagawa mo dyan, ayusin ang mindset. Pero pagdating sa pera, wag mo na bibigyan ng pera yung mga tao na yan. Kung magpapaayos sila ng mindset, yun, pwede mo nang pinakatulong yun sa kanila. At mas malaki pang ang tulong yun sa kanila kaysa ibigay mo sila ng pera eh. Bakit? Kasi pagka binibigyan mo ng pera yung mga taong ayaw umusad sa hirap, yung mga taong maluluho, yung mga sugarol, yung mga adik, ang labas nun, kinukonsente mo lang yung kalokohan nila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, hindi siya tanong pero sabi ni Tensky o Konal, mali, pag mayaman, ibigay mo sa akin yung iba para masaya ako. Sa bagay, ubro naman yung pagkakapilosopoan, di ba? Kahit sa akin may bigay pera mo, okay lang eh. Pero syempre, obviously, hindi ko naman din tatanggapin yung pera mo, bibiro lang ako. Sige, next question. Tanong ni Dead... Pusog ka dito. Sorry. Babagsak talaga yan. Ingat ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Solid mo, Good boss. night. Idol, pwede pa. Oh, shoutout dito. Halika rito. Shoutout ka rito. Shoutout po sa amin. Baka ka masarap kayo. Angelo Malakas, tsaka Billy. Yeah. Billy Mina. Kasi idol ito. Solid, sobra. Ayos. Maraming salamat, brother. Good luck sa 1M. 1M. Hinihintay ko yung 1M eh. Maraming salamat dun sa wishing of good luck. Pero hindi naman ako maasa sa luck eh. Tinatrabaho ko. Mas prefer ko yung tinatrabaho kaysa umasa. Sige, next question. Tanong naman po ni Why No Drizzy, Kuya Chai Chester, anong Alamin mo kaya muna yung cellphone nila. Para sino gamitin yung pang-monitor. Tapos di ko pwede muna. sir mainit? Ha? Magkakapit. Pwede dito. Hawakan ko. O yan. Ano mo yung cellphone nila? Ano sabi? Hindi ko nabasa. Yeah. Sabi niya po, Kuya Chester, anong masasabi niyo sa era ngayon ng mga kabataan? Twisted ngayon ng mga kabataan. Ingat ka, dahan-dahan sa biyahe. Good luck sa 1M. Salamat, brother. Ako, opinion ko ito. Siyempre, wala naman ako sa statistic to back this up eh. Pero nagbabase ako doon sa mga personal na experience ko galing sa mga tao. Ito opinion ko. Ano? Yan. Ako sa ganito. Salamat po sa idol. Dahan-dahan, ingat sa Thank biyahe. you. Ito opinion ko galing sa mga nakikita ko sa paligid. Yung 3:1 ng ikalawang Timoteo. Ay, kanino to? Oh, him. Okay. Yung 3:2 ng
ikalawang Timoteo, basta mga huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayapang. Yun na napapansin ko sa mga kabataan ngayon eh. Mga kabataan ngayon, sobrang mahal na mahal yung sarili nila. Hindi na nga nila mahal yung magulang nila eh. Tapos, maibigin sa salapi, sobrang, alam mo yun, tangina mo, mukhang pera yung mga kabataan ngayon eh. Kahit mali na yung ginagawa nila. Basta pera. Paano babasahin pala yung tanong mula dyan? Hindi, hawakan ko na lang po. Okay. Hanggang lang sa pinakadulo. Ayun, yun ang pansin ko. Tapos, mayayapang. Mga kabataan niya, wala pa nararating. Akala mo, napakalalayo na nararating sa mga kayabangan nila. Yung alam mo, yung wala pa silang nararating, pero kung umasta, akala mo malaman yung resume. Tangin ng mga tao yan. Anyways, ayun. Yan na napapansin kong common denominator ng maraming kabataan yan. Obviously, hindi naman lahat ng kabataan gano'n. Kasi meron pa rin namang mga kabataan na maayos pa rin ang upbringing. Pero hindi lahat ng kabataan okay pa ngayon. Mga bagsakan ng mga kabataan yun, supply na. Ang dami nila. Ano yun? Half price lang daw, sir. Okay. Magkano to? So, bale, 130? 130. 130. May 30 pesos ka, brother? Yung mga, baka kulang ako sa barya. Namumulubi ako sa barya. Tanong po ito yung mga bumibili sa akin, kadalasan mayayaman eh. Kundi 500, 1,000 yung dala eh. Namumulubi tuloy ako sa barya eh. Okay, go. Yan, tanong naman Uy, may nagsend 50 stars. Hello, salamat. Jacob. May nagsend ulit 50 stars. Salamat, Ryan Razon. Weird to. Nasa kabilang account nga pala ako ngayon. Naninibago ako, may mga nakakapag-send ng stars. Deactivated kasi yung stars ko dun sa kabila. Hindi ko naman alam na activated pala yung stars dito. Okay, thank you for the roses. Smells so good. Di abot, boss. Di abot, magkano yan? 19. 19? Saka baka meron ka pa? Ito, 19, Yan. 20, 21, 22. Pwede na yan. Sure. Para babalik ka pa uli sa akin susunod. Matuto kasi kayo magpaluwal. Discount ba? Discount. Ang gusto ng mga customer lagi may discount. Hindi lahat ng pagkakataon makapag-discount ka. Pero at least kahit pa paano, brother. At least kahit pa paano, di ba? Yung konting ini-atras mo ng kaperaso na konting barya lang naman, iaalago mo yun sa mas mahabang panahon. Kasi, sigurado, babalik-balik sa akin si brother. Sige, go. Next question. Question po ito ni FRMTHGHTT. Yung hirap ng pangalan mo eh. Kuya, nakita po kita kagabi. Baka po pwede kayong ma-interview for our research lang po. Salamat. Dito, punta kayo dito. Hindi na para ako pa yung pupunta sa inyo. Punta na lang kayo dito. Ano trip nyo? Gusto nyo interviewin dito? Gusto nyo magtanong? Punta kayo rito. Andito lang ako. Sulitin nyo na to, Pilipinas. Sulitin nyo na to habang nandito pa ako. Maniwala ka, pagkatapos ng Project 1M, baka mahirapan ka ng hagilapin pa ako. Kasi papunta ng Project 10M yan susunod. Sige, next question. Tanong Uy, naman may 35 stars, oh. Dirt de Guzman. Good evening. Good morning na pala. Okay, go. Tanong po ito ni Mark Arnaiz. Ano pong masasabi niyo sa mga networking na mahilig mangulit? Yun ang hanap buhay nila eh. Alam mo, okay lang naman yung mahilig makulit. Ang nakakabuisit lang talaga sa akin personal sa mga networking hindi yung pangungulit eh. Okay lang yung kulit-kulitin mo ako, ayos lang yun eh. Pero nakakabuisit sa akin yung ginagamit yung pangalan ko para palabasing tangina, alam mo yun, minentor daw ako ni ganito, minentor din daw ako ni ganyan. Tapos alam mo yung ginagamit yung pangalan ko para mang-invite ng mga tao. Subukan nyo, tangina, makukulit kayo ginagamit nyo yung pangalan ko. Sige, subukan nyo, isa-isahin ko kayo. Gamitin ko yung pangalan ninyo para patunayan sa social media na itong mga tao na to scammer. Huwag nyo gagamitin yung pangalan ko sa pag-i-invite ng mga tao, 'di ba? Huwag nyo gagamitin yung pangalan ko. Okay lang sa akin na gamitin yung mga bagay na pinagsasabi ko sa social media kasi lahat naman yan libre. Mga bagay na pinagsasabi ko sa social media, libre lang yan. Pinamimigay ko lang sa mga tao yung taba ng utak ko. Pero gagamitin mo yung pangalan ko para mag-invite na para bang ang dating pag pinapunta mo yung tao na yun, makikita niya ako sa opisina yung networking. Hindi mangyayari yung kahit kailan. Ngayon pang nasa social media na ako, hindi mangyayari yung kahit kailan. Huwag niyong gagamitin yung pangalan ko para mag-invite. Ang kukulit nyong mga lintik kayo. Ang kukulit nyo. Nababalitaan ko pa rin yung iba pinagbibigyan ko na lang pinababayaan ko na lang kayo Pero tignan mo, pag isang araw nagising ako tapos wala sa hulog yung gising ko, ipopost ko talaga yung mukha mo sa social media, sabihin ko scammer ka. Tangin, ang kukulit nyo ang kukulit nyo Okay lang sa akin na mangulit kayo, huwag nyo lang gagamitin yung pangalan ko para mag-invite ng mga putang inang trip ninyo, diba? Okay lang sa akin yun, walang problema kahit pumasok ka pa, kahit sa ang networking, wala akong pakialam sa'yo. Pero huwag mong gagamitin yung pangalan ko para mag-invite ng mga tao na para bang ang dating magkikita-kita tayo sa opisina pag sumama sila sa'yo. Tangina kayo.
Mga scammer kasi, ang daming mga networker, scammer. Kaya nabuburat ako sa buong industriya na yan eh. Hindi naman lahat. Pero ang dami-dami talaga nilang scammer. Tangina, para bang pag andating pag binigay mo yung pera mo sa kanila, magiging milyonaryo ka. Ganun ang dating eh. Ganun ang tunugan. Tingnan mo, pakinggan ninyo yung mga pinagsasabi nila. Ang tunugan, pag binigay mo yung pera mo sa kanila, nag-join ka sa kanila, magiging milyonaryo ka. Ganun ang dating eh. Na para bang walang ibang pag-asang para maging milyonaryo. Ganun ang dating. Tapos niloloko pa nila yung mga tao, mag-business ka, mag-business. Talaga ba, pagka pumasok ka sa networking, business mo yan? Hindi mo business yan, tanga. Hindi mo business yan. Rehistrado yan sa kung sino mang mga tao na korporasyon at hindi ka kasali dun. Hindi ka kasali dun. Ikaw, nakiki-business ka lang sa kanila, hindi nga business yan, tawag sa'yo, freelance salesman eh. Freelance salesman. May mga tao ka lang sa ilalim mo, pero pare-pares kayo mga freelance salesman. Hindi kayo ang may-ari niyang networking company. Huwag kayong nagpapaloko na mag-business ka, tapos kunyari ka, pagka sumali ka dun, may business kang sarili. Wala kang business sa sarili. Wala kang business sa sarili, hindi ka kasama sa mga may-ari niyan. Ang totoo niyan, pagka nakulitan nga sa'yo mismong may-ari ng networking, tatanggalin ka nila dyan. Paano business mo yan? Diba? Masahol ka pa sa empleyado, dahil ang empleyado binabayaran, sinesweldohan. Pag lumitaw sila, may sweldo sila pagkatapos ng maghapon. Ikaw, pag lumitaw ka, wala kang na-invite, wala kang pera. Yun ang totoo dyan. Diretsahan lang tayo, wag tayo maglokohan. Yun ang totoo dyan. Sige, next question. Tanong po ni Thriftings lang to. How much na po total capital nyo since sinimulan mo yung 1M challenge? Ano to, yung total dito, 50 mil. Yung total na, na puhunan dito. Lahat-lahat to, 50 mil. Yun. Tanong po ni Claudine, ango na po ba kayo? Mahabang parang sa harap ng barangay. Tanong po ni Dale Salvador 1996, when po debate yun ni Bugoy? Waiting here, ha ha ha. Tangina. Malabo sa sabaw ng pusit na pumalagyan. Tangina, parang babae na nga siya ngayon eh. Hindi nyo napapansin yung mga post niya ngayon, nagpaparinig na lang. Tangina, parang kang babae, Bugoy. Hindi mo nga mabanggit yung pangalan ko eh. Yung parang ang dating eh, nakikita nyo yun, di ba yung, yung habang in English niya kasi parang ang dating while they're all talking shit behind you, you're just in Mindanao sipping your watermelon juice. Parang ganoon ang dating eh. Nakikita niyo yun, tangina, nagpaparinig na lang siya. Kabiri ang puta. Mula nung binanatan ko siya, dati chill relax lang siya eh. Nung binanatan ko, biglang nagboboboxing na ganun. Tapos biglang ngayon nagpaparinig na sa social media. Tangina, gawain baklayan, brad. Kung haharapin mo ako, harapin mo na lang ako, pero wag mo akong paringgan. Hindi mo kayang lumitaw sa akin? Kaya kailangan mo pa ngayon magparinig? Wag kang magkunyaring mataas ang social value mo, brad. Tangina, patunayan mo yung mga pinagsasabi mo sa social media. Especially yung mga sinabi mo tungkol sa Diyos. Patunayan mo. Hindi yung tangina, chill ka. Talagang kailangan mo talaga mag-chill. Kailangan mo talaga mag-relax. Kasi halata sa'yo na stress ka diba? Halata sa'yo na stress ka. Sige, next question. Tanong naman po ni Dandy522, bakit ka daw laging bad trip? Hindi naman. Maanghang lang ako magsalita. Mukha lang akong inis, pero deep down, kalmado ako. Kailangan ko lang talaga magsalita ng ganito yung tunog. Jake, Hope, salamat sa 10 stars. 2 goods na. Kailangan ko lang talaga magsalita ng ganito tunog. Ang dahilan para makatch ko yung attention ng mga tao. Yun. Pero deep down, kalmado ako. Maligaya ako sa sarili ko, wala akong problema. Good shit ako, happy ako sa buhay ko. Kahit nandito ako sa kalsada, maligaya ako rito. Actually, totoo, masaya nga ako rito kasi marami ako nakakakwentuhan eh. Pag nasa bahay ako, mukha akong tanga eh. Nakatangkod lang, walang ginagawa, nagbabasa lang ng libro, nag-research lang. Diba? Mas gusto ko lumalabas, nakikipag-usap sa mga tao. Isa sa mga bisyo ko to, pakikipagkwentuhan sa mga tao eh. Sarap-sarap ka nga makapagkwentuhan sa mga tao. You get to hear their problems, alam mo, yung konseptong nalalapatan mo ng resolution yung mga problema nila. Tapos sa kanila na i-execute nila yung mga bagay na pinag-usapan nito. Nag-e-enjoy ako sa ganun. Nag-e-enjoy talaga ako. Nag-e-enjoy ako nire-resolve yung problema ng ibang tao nang hindi nagpapabayad. Nag-e-enjoy ako sa ganun. Sige, next question. Tanong naman po ito ng 3 asterisk. Masasuggest nyo po bang mag-start or mag-invest ng business using utang? Hindi. Hindi ko sinasuggest yan. Isa sa mga pinakadelikadong bagay na pwede mong gawin yan pagdating sa pera. Yung nagsimula ka ng negosyo, tapos di mo naman alam kung papaldo, tapos nangutang ka para sa puhunan. Yan ang pinakamabilis na paraan para ibaon mo yung sarili mo sa utang. Ingatan nyo sarili nyo sa ganun. Alam mo, meron nga isang nadali ng ganyan eh. Yung kasi si Robert Kiyosaki, ganyan yung sinasabi. Pag meron ka daw ikaw sobrang gandang idea, mangutang ka tapos execute mo. Wala ka namang assurance na magre-respond sa'yo yung merkado eh. Oo, sobrang ganda nga ng idea mo on paper. Pero yung actual, maraming mga problemang hindi mo ina-expect. Tignan mo, katulad nun eto, bigyan kita ng partida na. Eto, bigyan ko kayo ng malupit na partida. Pakinggan nyo ako ngayon, sa akin muna, sandali, atensyon ninyo. Meron akong ituturo sa inyo, isa sa mga pinakamalalaking bagay tungkol sa pagnenegosyo. Bibigyan na kita ng partida.
Eto, matututunan mo sa akin. Hindi ko alam kung narinig mo na to sa ibang mga tao. Pero, type yes kung nakikinig ka ngayon. Sa akin muna, atensyon nyo Pilipinas. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Pakinggan mo muna ako sandali. Lalo na sa mga nagbabalak magnegosyo. Type yes. May nag-use na dito sa TikTok. Okay. Facebook inaantay ko. Yun. Okay. Okay. So good. Nakikinig na kayo ngayon. Eto. Meron akong bibigay sa inyo isa sa mga malulupit na isa sa mga malulupit na bagay na nangyayari sa actual na hindi mo ine-expect on paper. Hindi mo 'to ine-expect on paper. Una, syempre, kung magre-respond sa iyo yung merkado. Basic naman 'yun 'di ba? Maganda nga yung papel. Oo, nakasulat ng maayos, nakaletra pa lahat, tapos kumpleto pati numero. Tapos kikita ka talaga, sigurado ka talaga, halos 100% ka nang kikita ka talaga sa papel. Pero hindi mo naman alam kung magre-respond sa iyo yung merkado eh. Di ba? Isa yon, that's one. Hindi mo alam kung meron kang customer na pupunta sa'yo para bumili ng produkto mo, o hindi mo alam kung meron kang mga kliyente na pupunta sa'yo para kunin yung serbisyo mo. Diba? That's one. Pangalawa, yung mga tao mo, empleyado. Yung mga empleyado mo. Diba? Yun yung isa sa mga struggle ko kanina eh, diba? Kung di nyo napansin, isa sa mga struggle ko kanina, pagkatapos ng malaki ang tip kahapon, yung isa half day, yung isa absent. Isa sa mga bagay na mahihirapan ka, hindi lang yung kliyente, hindi lang customer eh. Pati mga empleyado mo mahihirapan ka. Ito na partida ko na sa inyo ha. Nakita nyo mismo struggle ko. Ang partida ko na sa inyo, sikat na ako ha. Isa pang partida ko pa sa inyo, magaling pa ako mag-motivate ng tao ha. Isa pang partida ko sa inyo, magaling ako magsalita ha. Very highly believable ako. Credible ako. Pero with all the credibility, with all the wisdom, with all the fame that I have in social media, kita mo, pagkatapos magbigay ng malaking tip kahapon, yung isa absent, yung isa half day. Nakita nyo? Hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam kung ano ilalabas sa susunod na araw pag magne-negosyo ka. Kasi, tignan mo, partida na nga ako ha. Ako, kilala na ako sa social media. Tapos magaling pa ako magsalita, magaling pa ako mag-motivate ng tao ha. Tangina, hindi nga na-motivate yung mga tao para pumasok ngayong araw eh. Nakita ninyo? Kita nyo yung struggle ko kanina na kaming dalawa ni Gil yung namamalengke na supposed to be si Gil at saka merong isa pa siyang kasamang driver na na taga-buhat din at the same time. Sila dapat yung mamamalengke. Anong nangyari? Ako na malengke kasama si Gil. Hindi yun ang plano eh. Hindi yun ang plano. Hindi nasunod yung plano. So ano ibig sabihin? Kahit gaano pa kaganda yung plano mo, hindi mo alam kung magre-respond sa'yo merkado at hindi mo rin alam kung susunod ba sa'yo yung mga empleyadong binabayaran mo. Yun ang isa sa mga struggles ng mga, yun ang ilan sa mga struggles ng mga negosyante. Kahit gaano pa kaganda yung paper, kahit gaano pa kaganda yung calculations, kahit gaano pa kaganda yung market study mo, kahit sa market study mo, tangina papaldo ka talaga ng pera, dun sa actual nagkakaroon talaga ng totoong mga problemang hindi mo ina-expect. Hindi mo ina-expect yun na hindi susunod ang tao kay Chester. Hindi mo ina-expect yun. Bakit? Kasi ang expectation, tangina galing magsalita ng Chester, bla 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 bla. Kaya yung mga empleyado niya sumusunod sa kanya, hindi ganun. Hindi automatic yun. Hindi ko kontrolado ang isip ng mga empleyado ko. They have their own minds, they have their own finances, they have their own problems. Pag isa sa mga tao ko namatayan ng nanay o ng tatay o ng anak o ng kamag-anak nila, hindi ko makokontrol na absent talaga sila at hindi magiging masama para sa akin yun. Hindi ko makokontrol yun. Kung alimbawa, isa sa kanila, dahil syempre pagurang kami rito, bugbugan dito yung trabaho namin, buhatan. Kung isa sa kanila magkasakit, hindi ko kontrolado yun kung a-absent sila. At hindi ko naman sila mapipilit pumasok pag hindi nila talaga kayang pumasok. Kahit pag gaano ka galing magsalita, pag tungkol sa empleyado mo na ang pinag-uusapan, hindi mo sigurado kung gaano ka kagaling mag-motivate ng empleyado mo. At hindi mo rin sigurado kung gaano kagaling sila tumanggap ng motivation mo. Nakuha mo yung Pilipinas, tapos ngayon magne-negosyo ka ng isang negosyong galing sa utang, gaano ka kasigurado na papaldo talaga yan? Ito suggestion ko sa inyo. Gumawa ka muna ng 1 milyon, mag-empleyado ka, mag-ipon ka ng pera, gumawa ka ng 1 milyon, tsaka ngayon mag-transition papunta negosyo. Tignan mo, kung halimbawa 10,000 o 20,000 o 50,000 lang yung gagastusin mo para dun sa mismong negosyo, tignan mo, malaki possibility na umusad ka dyan kung 1 milyon ang pondo mo. Yun. Good evening. Hello. Nakita namin yung live kaya pumunta na kami dito. Okay. Pero nakaano na rin kami, nagpa-take off lang ako sa ano. Okay. Good morning. O yun, nakita nyo no? Nakuha nyo yun Pilipinas, lalo na doon sa mga gustong magnegosyo. Nakuha nyo yun, naintindihan nyo yung konsepto. Naintindihan nyo nga, type yes kung naintindihan nyo yung konsepto. Na hindi lahat ng tao pang negosyo.
Hindi lahat ng tao pang negosyo at lalong hindi ka dapat umutang para lang magsimula ng pinakaunang negosyo mo dahil ang malamang na mangyayari dyan, babagsak ka, tapos maiipit ka sa finances, tapos malulubog ka sa utang. Nakuha nyo yun, Pilipinas? Yun, ayos. Nakikita ko na yung mga yeses ng mga tao. Ang pinaka-smooth na transition dyan, mag-empleyado ka, galingan mo sa pagiging empleyado, kunin mo lahat ng mga skills na kailangan mo, financial management, kunin mo yung people skills at marami pang iba pang mga skills na kailangan mong kunin sa pag-iempleyado kung paano pinatatakbo ng mga boss mo yung mga hanap buhay nila, tapos tsaka mo ngayon i-execute yun sa sarili mong negosyo habang empleyado ka pa. And then pag pumapaldo na ngayon ng pera yung negosyo mo, o at least kahit paano kumikita ka na ng yung kaparehas ng sinisweldo mo o doble sa sinisweldo mo, then that's the time na mag-smooth transition ka na papunta sa sarili mong business. That's the time para mag-resign na. Hindi yun para umutang ka. Tangina, ang pinakamagandang panahon para umutang, pagka itong katulad itong nangyayari dito, na alam mo yung paldong-paldo talaga, pero ang baba pa ng finances, ito yung panahon para umutang. Pero tingnan mo, ang ginawa ko, para safe sobrang safe ko kumilos kung di nyo napapansin. Sobrang safe ko kumilos. Ang ginawa ko, imbis humiram ako ng pera, humiram na lang ako ng mga gamit. Bakit? Kasi yung gamit, kahit nagamit mo na, isoli mo, paluwalan mo lang ng konti, either sinigang o pasalamat ka sa kanila o promote mo sila sa social media, bayad ka na. Pero yung pera, wala kang ngayong assurance. Paano kung halimbawa magkasakit ako, nagastos ko ngayon yung pera? At nangyayari yan sa tunay na buhay. Hindi ka ngayon makapagtrabaho, hindi ka ngayon makapagnegosyo. Ngayon ano nangyari? Yung pondong hiniram mo, yung perang hiniram mo, nagastos mo ngayon para sa pangpagamot mo. Nakita mo, nangyayari yan sa totoong buhay. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Akid Cheyon Niljen. Boss, payag ka ba maging senador? Hindi. Tangina, maligaya ako sa personal na buhay ko. Pahirapan niyo pa ako maging senador. Ang sarap-sarap ng buhay ko rito na private citizen lang ako, di ba? Na meron akong public face, na konti lang yung public face ko, pero generally private citizen ako. Bakit naman ako papasok pa sa politika? Puta, yung problema ng Pilipinas, problemahin ko pa. Yung problema nga lang ng kapitbahay ko, masakit na sa uli. Meron akong kapitbahay, tangin ng pangit ng trip ng kapitbahay na yun. Ang trip ng kapitbahay ko, matanda na kasi yun, babae. Tapos ang ginagawa niya, kada umaga at saka kada hapon, dalawa yun, shifting. Uupo sila sa labas ng bahay nila. Ang pangit talaga ng trip ng dalawang matanda na yun. Uupo sila sa sa harap ng bahay nila, tapos maghahanap sila ng mali sa kapitbahay. Tangin ang pangit talaga ng trip ng kapitbahay ko na yun. Toxic person. Pero syempre, pinakikisamahan ko. Kasi syempre, kapitbahay ko yun, hindi mo naman magugustuhin na magkaroon ka ng conflict sa kapitbahay mo. Tangina, every time makikita mo yung kapitbahay mo, nabuburot ka. Hindi mo gugustuhin yun. Pero sabi ko sa isip ko, tangina, ayokong tumanda ng ganito. Yung wala ka na magawa sa buhay mo, ang ginagawa mo, umupo ka sa labas ng bahay nyo, naghahanap ka ng malinis sa kapitbahay. Ang pangit, putang ina, pangit ng trip nun. Pangit talaga. Sige, next question. Sabi po ni Buzz Boosted 322, I only listen to people who are millionaire or billionaire. Ano bang credibility? Scroll ka na lang. Ganun na lang. Scroll ka na lang. Huwag ka na lang makinig sa akin. Scroll ka na lang. Yun ang sagot ko sa'yo. Scroll ka na lang. Sige, next question. Alam mo, ito nakakaawa tungkol sa'yo. You only listen to people who are millionaires and billionaires. Nakakaawa ka. Bakit? Ultimo si Kristo hindi milyonaryo. Nakakaawa ka. Dapat pa may pera ka. Dapat pa may pera para pag wala ka. Hindi. Bakit? Si Pedro mangingisda eh. 'Di ba? Si Kristo. Yung mga tao na yung credible eh. Pero hindi naman automatic na dahil lang may pera ka, credible ka na. Alam mo, diretso karamihan nga sa mga taong may pera, manluloko ng kapwa-tao eh. Diretsahan lang tayo. Maraming mga tao na may pera ang manluloko ng kapwa-tao. Sa social media lang, napakarami nila eh. Social media, tignan mo demographics ng social media. Marami dyan na nagpapanggap na may pera at may mga sports car pa. Pero ang totoo, sisters makikisabit lang. Pero ang totoo, tangina, puro utang, puro hiram, worse, nirerentahan lang nila para makuha nila yung pera mo at mag-sign up at mag-join ka sa kanila. Tangina. So you only listen to millionaires and billionaires? Credibility doesn't lie in people who have money. Credibility lies in the people who are telling the truth. Yung mga taong nagsasabi ng totoo, nandun ang kredibilidad. Hindi sa mga taong dahil lang may pera. Magkano ba yan? 250. Kasi pag nagtitindahan mo. May mechanic kayo? 40 Mechanic. po lang. May sukli pang 10 piso. Alright. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Altair, magtapos na lang ba talaga,
magtapos na lang ba talaga? Kailangan pa bang may improve ang ibang hilig Thank you, like Kuya. gym, fashion, business, and etc.? You would, ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe, you would want to have as many activities as, hindi naman siguro as possible, as you want. I will say, as you want. Bakit? Kasi hindi magiging boring ang buhay pag marami kang pinagkakaabalahan versus yung isang piraso lang pinagkakaabalahan mo tapos suyan-suya ka na doon sa ginagawa mo. Hindi automatic na dahil negosyante ka, masaya ka sa negosyo mo kahit pumapaldo pa ng pera yung negosyo mo. May mga tao nga akong kakilala na hindi nila gusto yung negosyo nila, minana lang nila galing sa magulang nila pero ang daming pera. Tapos ang masakit pa nun, yung iba sa kanila, miserable. May mga taong akala ng mga iba successful sila pero they just want to kill themselves. Pinakamagandang halimbawa, Chester Bennington with all the success that he has. 'Di ba? Yung success na meron siya, na sikat siya sa buong mundo, sobrang dami niyang pera, sobrang dami niyang fans sa iba't ibang parte ng mundo, pero nagpakamatay pa rin siya. Kurt Cobain, isa rin. Minsan ba, Brad? Ito minsan yung naisip ko eh. Minsan kasi, bilangan mo lang yung mga bagay na na meron ka na hindi kayang bilhin ng pera. Kala mo yung bilhin. Hindi pinibilang ng mga tao yun. Alam mo yun nga, nakakalungkot sa mga tao ang mga pinaka-importanting bagay, yung mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi masyadong importante sa mga tao. Tangina, no? Twisted. Sige, next question. Tanong naman po ni Clark Garrett, sa tingin mo boss, kung walang pera si Bugoy, sino siya ngayon? Baka rapper siya, ganun. Kasi may skill naman talaga siya eh. Gusto mo na diretso Ito, pwera muna bash kay Bugoy. Kasi tinututulan ko lang naman si Bugoy doon sa mga bagay na sinabi niya sa social media eh. Pero him as a person, wala, okay lang sa akin. Bahala ka kung gusto mo magparami ng asawa. Diba? Iyon ang trip mo eh. Wala naman, tangina, fan ako ng Live and Let Die eh. Ang dahilan lang naman kung bakit ko siya binabarata sa social media dahil doon sa mga bagay na pinagtuturo niya sa mga tao eh. Doon dahil sa mga tinuturo niya sa mga tao. Pero kung di niya man tinuturo sa mga tao yun at kinikwento lang naman niya 3 asawa niya, okay lang yun. I think kung halimbawa walang pera si Bugoy ngayon, I think he will still be a cool individual na siguro gugustuhin pa rin makipag-usap sa kanya ng mga tropa niya, na rapper pa din siya. Kasi hindi mo naman maiaalis sa tao na yung may skill talaga siya, diba? Hindi mo maiaalis sa tao na meron talaga siyang skill. At pinakikinggan talaga siya ng mga kabataan dahil magaganda talaga yung ibang mga music niya. Siyempre, obvious naman, hindi naman lahat ng music na ginawa ng isang tao maganda eh. Laging merong hindi masyadong kagandahan. Pero magaganda yung mga ibang mga music niya. So, I think he will still be a good rapper. And he will probably be a cool person. Tinututulan ko lang naman siya sa mga bagay na itinuturo niya eh. Pero apart dun sa mga bagay na itinuturo niya, I think he's a cool guy. Yun. Tanong ko galing kay Zale. Boss, question ko, sa financial status mo ngayon, hanggang kailan mo kayang mabuhay nang hindi ka nag-work? Hanggang mamatay ako. Yun. Hanggang mamatay ako. Ako personal ha. Hanggang mamatay ako. Kasi hindi mo naman alam kung gaano ako kabarat sa buhay. Barat ako sa buhay. Sa sarili ko, personal. Hindi naman kasi ako matanda na ako masyado para sa mga travel. Tandaan ako para sa travel, flashy, sports car. Diba? Masyado na ako matanda para dyan. Ako personal, nagmamanage ako ng sarili kong finances na kung personal na expense ko lang. Siyempre sa negosyo, 100,000 yan. Pero kung personal na expense ko lang, maligaya na ako sa 500 piso isang araw. Kung personal lang kasi ako lang naman eh. Diba? Nako, may mga taong nakapaligid sa akin every now and then. Pero kung ako lang sa sarili ko, ako lang mag-isa nabubuhay, tapos walang empleyado, tapos walang ganito, walang private secretaries, walang mga, alam mo yun, mga kung ano-ano pa ng mga empleyado ko, ng mga binabayaran ko mga tao, kung ako lang, barat ako sa sarili ko. Hindi ako masyadong mahilig sa luho. Ngayon tatanong mo, meron ka bang ganito, meron ka bang ganyan? Oo, meron ako nun. Nabili ko na lahat ng gusto ko. Wala na ako hinahabol. Hindi mo lang alam kasi kung gaano ka mahal mag-maintain ng sports car eh. Hindi mo lang kasi alam kung gaano ka mahal mag-maintain ng sports bike. Hindi mo alam kung gaano ka mahal mag-maintain nung mga yun kaya hindi ko masyadong pinagagamit. Kaya sabi mo, kung meron kang pera talaga, bla bla, etc. Dapat afford mo yung maintenance. Oo nga, afford nga yung maintenance. Pero hindi kasi yun ang punto eh. I would rather mag-invest na lang ako sa mga kapwa-tao ko kaysa bumili ko ng sports car at magyabang-yabang ako sa social media tulad ng ginagawa ng maraming mga influencer nyo Pilipinas. Ang trophy para sa when you get old enough, pag masyado ka ng matanda at masyado ka ng matured enough, hindi ka na masyadong interesado sa mga flashy ng mga bagay. Tingnan mo, pinakamagandang halimbawa si Ramon Ang. Si Ramon Ang. With all the money that he has, 'di ba?
Sa lahat, sa dami ng sobrang dami niyang pera na meron siya, to the point na nakapag-donate nga siya sa gobyerno ng 50 million pesos nung panahon ng pandemya eh. Para makapag-donate ka na binigay mo lang yung pera na yun ha, binigay mo lang yung pera na yun ha. Para makapag-donate ka ng 50 million pesos, putang ina, hindi mo alam kung magkano worth ng isang tao para lang makapag-donate ka ng 50 million. Binigay lang yun ha. Pero tignan mo, siya mismo nagsasabi, kung hindi nga lang daw dahil ini-interview siya, hindi siya masusuot ng relo eh. Hindi siya masyado mahilig sa mga flashy-flashy na mga bagay-bagay. Nothing beats humility. Nothing beats humility. Wala pa rin tatalo sa kababaan loob. Kasi sa kababaan loob, alam mo, mga mahihirap, nananatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman kung hindi nyo napapansin. At ang mga mayayaman, nananatiling mayaman sa pagpapanggap na mahirap. Nakita nyo yung mga bilyonaryo natin dito sa Pilipinas? Nakita nyo bang nagyabang-yabang sila ng meron sila? Yung mga totoong bilyonaryo, yung mga Razon, yung mga Zobel, yung mga Ayala, yung mga Gokong Wei, Henry C., Lucio Tan, nakita nyo ba silang nagyabang? Yung mga nakikita nyo sa social media, hindi yan yung mga bilyonaryo. Nalilito kayo. Nalilito kayo, Pilipinas. Yun muna, sagot ko doon pagsamantala. Hindi ko na nga maalala kung anong tanong. Sige. Tanong po ito ni Chaloy Tattoo. Any tips kapag partner mo sa business ang relative? Naku, putang ina mo, hirap yan. Hindi mo kayang tanggalin yan. Hindi mo rin masyadong kayang kumalas. Tangina, pinakamasakit siya. Eto. Sige. Hinanap ko sa utak ko kung saan yun. Hinahanap ko kasi sa utak ko kung saan ano eh. Kung saan, kung ano yung mga bagay na pwede kong ibigay sa inyo na pinakamalalaking tip na makakapakinabang talaga kayo ng gusto. Kasi kesa mag-focus tayo sa problema, mag-focus na lang tayo sa resolution at dun sa pakinabang na magagawa ninyo. Eto suggestion ko. Kapag ka makikipag-business partner ka, hindi na importante kung kamag-anak mo o hindi. Ang importante, isipin mo kung nasaan ang exit. Kasi may mga tao gusto lang pumasok sa entry. Akala nila habang buhay na yun. Hindi nyo naiisip yung exit. Na eventually, there will come a time na merong isa sa inyong tatamarin, merong isa sa inyo na merong obligasyon, kung kay pera man yan, na maglalabas siya ng pera, o kung ano pa man yung obligasyon niya, merong mga taong may mga obligasyon na partner mo, tapos tatamarin, o hindi maglalabas ng pera, o babarating ka, o kukupitan ka, o kung ano man ang gagawin. Ang bottom line, simple, hanapin mo nasa ng exit. Kailan ka lalabas doon sa partnership na yun? Good evening! Kung kailan ka lalabas doon sa partnership na yun, yun ang importante. Ngayon, yan bang partnership ninyo kapag ka ba nalugi kayo na certain amount of money? Magkano ba yung certain amount of money na kaya nyong ipalugi nang hindi kayo nag-aaway, nang hindi kayo nagsisisihan? Hanggang magkano kaya nyo? Ganun. Tapos, isipin nyo rin, kung halimbawa, yumaman kayo parehas. Pumaldo, halimbawa yung negosyong iniisip ninyo. Kailan kayo maghihiwalay as partners? Kasi lagi kayong may pag-aawayan dyan. Ito uusad palagay ko, and I may be wrong. Pag meron kayong business partnership, ano ba, food business, gumawa kayo ngayon ng isang maliit na restaurant, ganun. Pag nagkaroon na kayo ng branch, magkanya-kanya na kayo. Tapos yung isa, yun na lang yung parang mother branch ninyo. Yun na lang yung main branch. Yung main branch, hati-hati kayo dun. Pero yung mga branches na iba-iba, kanya-kanya na kayo ng branches, hiwa-hiwalay na kayo. Yun ang suggestion ko sa inyo. Pinakamalaking tip na magagawa ko sa inyo yun. Kasi pagka nagkanya-kanya na kayo, syempre may kanya-kanyang problema kayo sa kanya-kanyang branches ninyo. Ngayon, may iiwasan nyo ngayon yung pag-aaway at magpo-focus kayo dun sa mga problemang nire-resolve nyo sa bawat negosyo nyo. So yun ang sagot ko doon. Next question. Tanong naman po ito ni Aldrin, may utang na loob ba ang anak sa magulang? Kung alam mo kung ano, palagay, yung pagpanahon lang na pinanganak ka, palagay ko utang na loob yun. Isa pa, kung alam ba, naging mabuting magulang naman sa iyo magulang mo, utang na loob din yun eh. Pero ang problema, hanggang kailan kasi babayaran yung putang inang utang na loob na yun? Kasi may mga magulang kung maningil wagas eh. Gusto na lang lahat ng mayroon sa'yo, bigay mo sa magulang eh. Yun ang isa sa mga nagiging problema eh. Hanggang kailan ba talaga babayaran yung putang inang utang na loob na yan? Kasi nagkaka-trouble tayo doon sa mga magulang na hindi pa naman senior citizen, di ba? Hindi pa naman sila sobrang tanda na kaya pa naman nila magtrabaho. Kasi literal, malakas talaga. Wala talaga silang sakit. Tinatamad lang sila magtrabaho kasi napagod na sa buhay. Kabibigay sa'yo yung pera nila. Kasi iniisip nila na in the future, makikinabang sila sa pinaghirapan mo. Yun ang karamihan ng problema ng pamilya eh. Lalo na dito sa Pilipinas, mag-anak ka tayo para may mag-aalaga sa atin pagtanda. Ano ibig mo sabihin? Ay, ibig mo sabihin, gagawin mo caregiver yung anak mo. Diba? Yun ba ibig mo sabihin? Na pagka tumanda kayo, hindi kayo mag-iipon ng para sa sarili nyo. Ngayon, alsa bahala na lang doon sa mga anak ninyo kung sino mag-alaga sa inyo. Diba?
Kung tungkol sa utang na loob, the fact na pinanganak ka dito sa mundo, oo, may utang na loob ka sa magulang mo. Pero hanggang kailan at magkano ba yung pinag-uusapan niya na utang na loob? Ngayon sabihin ng iba, hindi naman ikaw mababayaran yun. Hindi talaga mababayaran ng pera yun. Pero hindi rin naman dapat maubos lahat na lang ng pera mo kababayad mo sa putang inang utang na loob na yan. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Missy. Kuya, can you talk about men's first love theory? Hindi ko alam kung ano laman ng theory na sinasabi mo men's first love theory. Hindi ko alam kung ano laman nun. At hindi ako masyadong mahilig kasi mag-discuss ng mga bagay na hindi ko naman alam kung ano laman. Kung wala akong detalye tungkol sa isang bagay, hindi ako presentado alsado. Kilala nyo ako, ang brand ko, hindi ako presentado alsado sa mga bagay na hindi ko masyado naintindihan. So dahil kinabitan mo ng theory, hindi ko ngayon alam kung ano laman ng theory na yun. Kung kinabitan mo siguro kung ano masasabi mo sa first love ng mga lalaki, baka sakaling may masabi pa ako. Pero nilagyan mo ng theory So it's as if parang specific na theory yung tinutukoy mo. Mahirap magsalita ng bagay na hindi ko naintindihan. Ang sumasagot bago makinig ay kamang mga natutoy kahihiyan sa kanya. Yun ang sagot ko. Next question. Sabi sa'yo ni Dominic 24, patawa ka, si Bugoy nga pinapasagot mo sa'yo, hindi mo nga siya afford ng budget mo. Magkano ba putang inang Bugoy mo? 20 minutes niyan, 2.5 lang isang araw ko rito 10,000, afford ko ngayon ilang 20 minutes niya. 'Di ba? Patawa ka. Alam mo, yan kasi hirap kapag kayong boss ninyo, yung idol niyo hindi sumasagot. Kayo ngayon ang obligado na tumahol-tahol on his behalf. Tangina, hindi ba kayo nahihiya niyan yung idol niyo di pumapalag? Hindi ba kayo nahihiya niyan yung idol niyo nagpaparinig na lang? Tangina, kabaklaan sa akin yung pagpaparinig sorry pero sa akin, tangina paringgan mo ako, kabaklaan sa akin yung pagpaparinig. Kabaklaan yan. Hindi mo kaya kasing lumaban head on, 'di ba? So ngayon ang ginagawa mo, nagchichill-chill ka tapos sinasabi mo people are talking trash behind your back. Walang talking trash behind your back, brad. Hinihingan ka lang ng pruweba sa mga bagay na pinagsasabi mo, pinagtuturo mo sa mga tao. Tinuro mo sa mga tao 'yan 'di ba? O ngayon, panindigan mo ngayon. Asa na mga pruweba mo sa mga bagay na tinuro mo? Kasi kung sundin ng mga tao 'yan, di ipinahamak mo kapwa-tao mo. 'Di ba? O kayo ngayon, patawa ko. Hindi, tanga. Nakakaawa kayo. Mga bulag kayong mga tagasunod ng idol nyo na hindi kayang patunayan yung sinasabi niya. Sige, next question. Walang naman po ito ni Mig Santos. Anong masasabi mo sa mag-asawa na yung babae ang nagtatrabaho at lalaki ang naiiwan sa bahay? As long as, alam mo, yun kasi trouble kain pride yun diba? So syempre, bilang lalaki, kain pride sa iyo kasi ikaw yung obligadong magtrabaho, diba? Pero as long as I think and I may be wrong, as long as napapagkasundoan, wala naman ako makikita ang problema doon. Lahat ng bagay napapagkasundoan kasi pera lang naman yun Hindi naman pera pinaka-importanting bagay sa buhay Kung alam ninyong mas uusad ang finances ninyo na yung lalaki ang nasa bahay at yung babae ang manager o vice president ng kumpanya, I don't think there's anything wrong as long as nagkakasundo kayo at napag-usapan yun, pinagkasundoan yun. Pero kung hindi nyo pinag-usapan at hindi kayo nagkakasundo at naiinis na yung isang panig, putang ina, kailangan magkaroon kayo ng resolution do sa problema na yun. Kasi ang mangyayari dyan, ang magiging trouble dyan, magiging toxic relationship kayo. Hindi mo gugustuhin yung katoxican ng relationship na binabanatan ka ng kung sino man, ng asawa mo dahil sa bagay na hindi nyo naman pinagkasundoan, basta na lang nangyari. Pero kung mas nagme-make sense naman yung babae ang nagtatrabaho, kasi meron akong isang nabalitaang kwento na narinig galing sa tropa na hindi ko naman personal nakilala yung mga involved, pero alam mo yun, nakita ko na sometime in the past. Alam ko yung pangalan, alam ko yung mukha, pero hindi ko alam kung ano ugali. Vice president yung babae, tas ang napang-asawa niya janitor. Sinigang na baka, brother. Sinigang na baka. 120 lang to, isang order kasama na kanin. So merong ganong relationship Yung babae vice president ng kumpanya, tas yung lalaki janitor. Pogi talaga si Kuya. Pogi si Kuya Tapos si ate naman 40-hin na. Nagmamadali ng makahanap ng mapapang asawa. May tanong ako. Yung kanina about credibility. Tapusin ko lang to, brother. So yun, kung napapagkasunduan nyo naman, I don't think there's anything wrong with that. Sige, teka, dito ka. Ayaw magpakita sa akin. Okay, sige. Ito na lang, Mike, para marinig ka rin nila. Yung tanong ko, yung kanina sa pinag-uusapan regarding sa credibility. Sa tingin mo si Bugoy, saan niya kinukuha yung credibility niya para magsalita sa mga tao? Siguro dahil rapper siya. Isa pa dahil sikat siya. Isa pa dahil mapera siya. Doon niya kinukuha yung credibility. Pero hindi naman kasi yun ang talaga ang batayan ng credibility in the first place You can make people believe dahil doon sa, ang tawag doon, glittering generalities.
Yun ang tawag dun sa propaganda tactic. Glittering generalities. Ano glittering generalities niya? Sikat ako, may pera ako, rapper ako. Yun ang glittering generalities niya eh. Pero ito problema mo, hindi naman kasi sa generality nakukuha ang credibility. Ang credibility nakukuha sa detalye. Pag inungkat mo detalye, doon na ngayon magkakaproblema. Tignan mo, ungkatin mo detalye, maintindihan mo kung sino si Bugoy. Doon nagkakaproblema eh, pag inungkat mo sa detalye. Parang naiiwagaan lang ko, bakit may mga tao naniniwala sa mga ganun? 400, okay. Okay, diba? Minsan magtatawa. Marami kasing bata, brother. Ang audience nila, puro bata. Kung di mo napapansin, ang audience nila, puro bata at saka mga uto-uto. Yun ang audience nila eh, bata at saka uto-uto. At saka mga tropa rin nila, ganun. Mga taong feeling cool, ganun. Gusto mo sumama sa mga cool. Yan, yung kung ano yung mindset mo, yun din yung na-attract. Oo, para-parehas naman sila ng mindset. Eh. Para-parehas sila ng mga mindset. Gusto nila may papakitang gilas, may kayabangan. Yun ang trip nila, kayabangan. Alam mo, normal yan sa mga bata. Sa mga bata, yung ganong klase ng mindset, kayabangan. Normal yan sa mga bata. Kaya tignan mo, yung mga huling katulad nila Franklin Muñaño, sila Josh Mojica, puro mga kayabangan yung mga yun eh. Yung mga, ano tawag dito? Yung mga iminamarket nila sa publiko, puro kayabangan, flashy. Diba? Pero once you get old enough, tapos hindi ka na masyadong interesado sa pera, hindi ka na masyadong interesado sa kasikatan, bla bla, etc., maiintindihan mo na ang buhay, in general, simple. Masarap mabuhay ng tahimik. Hindi mo gugustuhin yung buhay na flashy na puro kayabangan ka. Kasi unang-una matatarget ka ng mga linta. Pangalawa, ang hirap i-maintain ng ganong klase ng lifestyle. Ang hirap magpanggap, brother. Sobrang hirap magpanggap. So sa akin, maging totoong tao ka na lang. Yun ang gagana para sa akin. Maging totoong tao ka na lang. Kasi nagyayabang-yabang ka social media. Diba? Ang hirap magpanggap eh. Kasi tignan mo, sa pagpapanggap, naiipit eh. Si Bugoy noong nakaraan, parang nasa Europe yata. Ganun. Nagbibilang ng pera sa gitna ng maraming tao. Sino gagawa nun sa tunay na buhay? Yun totoo, ginagawa mo ba talaga sa tunay na buhay? Nagbibilang ka ng pera sa gitna ng maraming tao. Diba? Pan-social media lang yun, hindi naman pantunay na buhay yun eh. Hindi practical yun pag ginawa mo sa tunay na buhay, nakawang ka ng mga tao, brad. Nasa isang bansa ka na hindi mo kilala. Diba? Wala ka sa sarili mong bansa, tignan mo, gawin mo sa Quiapo yan. Tumayo ka ron, tapos magbilang ka ng pera. Tangina. Yun ang sagot ko ron. Saan niya kinukuha yung credibility niya? Sa glittering generalities. Pero pag inungkat mo yung detalye, tignan mo yung detalye. Ang detalye, meron siyang mga bagay na sinasabi niya hindi niya kayang panindigan. Hindi niya kayang panindigan. Yung hanap ka sa dinner pa niya nun si Franklin Muñaño. Sabi, hanap ka ika ng ebidensya na sinabi ni God na huwag ka magparami ng asawa. Humanap ka, walang ganyan. Hindi nga, may nababasa nga ako. Para sa Quran at saka sa Biblia. Kaya nga hinahamon ko siya ng debate. O ngayon, hindi siya pumapalag, tapos nagpaparinig parang babae. Sige, next question. Tanong po ni Ender, Kuya, totoo bang mas madaling gumawa ng 10 million kaysa gumawa ng 1 million? Nasa 2 million na kasi ako ngayon. Palagay ko, oo. Kasi inuungkat ko tuloy experience ko personal. Hayop na yun. Oo, mas madaling gumawa ng 10 million mula sa 1 million. Kaysa gumawa ng 1 million mula sa wala. Ay, yun ang mas tama. Mas madaling gumawa ng 10 million mula sa 1 million kaysa gumawa ng 1 million mula sa wala. Bakit? Kasi kung paano mo ginawa yung unang 1 million mo, ulit-ulitin mo lang yun eh. Kasi lesser na lahat ng mistakes mo eh. Pero yung unang 1 million, tanginang hirap makaprotrud sa merkado. Yun ang pinakamahirap. Di nyo napapansin, di ba? Dito sa Project 1M, di nyo napapansin ang bagal. Walang dugas eh. Pero madali lang naman kargahan ng kargahan to eh. Pagka may dugas to, tangina tignan mo, 3 buwan, kaya to 1 million. Kakargahan mo lang nakakargahan, dudugasin mo lang. Dugas lang katapat. Magdagdag ka lang ng pera dito, kunyari sobrang daming customer, tapos 20,000, 50,000 a day ka. Pero hindi naman kasi yun yung totoong nangyayari. Baka mangyari yun mga banda November, December pa kasi sobrang dami ng pera ng mga tao doon. Pero itong ganitong panahon, hindi ka makaka 20 mil, 30 mil lang ganitong panahon. Kasi unang-una nasa probinsya ako, wala ako sa Metro Manila eh, diba? So ngayon, yung mga taga Metro Manilang mga may pera, kailangan patuloy lumabas ng Metro Manila para pumunta sa akin. Tapos yung mga iba-ibang mga tao galing sa iba-ibang lugar, kailangan patuloy bumiyahe ng sobrang layo. Pero kung nasa Metro Manila ako, nandun ang sentro ng kalakaran eh, diba? Madali yung ganun. Pero dahil nga nasa probinsya nga ako, nakita mo yung konsepto, ang bagal. Malaki na 10,000 ako isang araw eh. Tapos hindi naman malinis sa tubo yung gross yun. Ayoko kasi dugasin. Tangin hindi masaya yun pag dinugas mo. Wala na, game over na pag dinugas mo na.
Pag dinugas mo yung Project 1M, wala na, game over na. Madali lang naman magkarga rito eh. Lagyan mo ng 5 million, restaurant na kagad to. 'Di ba? Tapos sabihin mo lang 1 million yun. Hindi ayoko nang ganun. Hindi masaya yun. Ang daming ang gusto mag-invest dito eh. Ang daming gusto mag-invest. Yung iba, yung isa nangungulit pa. Galing ng Amerika, 5 million daw ilalagay niya rito. Ayaw ko nga eh. Hindi nyo ba maintindihan? Hindi kasi ang purpose nito kumita ng pera. Hindi ang purpose ng Project 1M kumita ako ng 1 million. Ang purpose ng Project 1M para maipakita ko sa'yo na kahit ano pa yung hanap buhay mo, kaya mong kumita, kaya mong mag-ipon, kaya mong talinuhan hanggang umabot ka ng 1 million. Yun ang konsepto. Hindi yung parang ako magkakaroon ng 1 million. Okay na eh, ayos na ako sa buhay ko. Hindi ito para ako gagawa ng pera. Oo, magkakaroon ako ng 1 million and I will keep that for myself. Sa akin yun eh, 'di ba? Pero ang bottom line yan, simple, hindi ko ginawa tong Project 1M para ako kumita ng 1 million. Gusto kong pakita sa inyo kung paano. Yun ang gusto kong mangyari. Ngayon na magiging success nitong Project 1M, hindi yung nakarating ako sa 1 million piso, hindi yun ang magiging success nito. Ang magiging success nito, yung dami ng mga taong sumabay na nagkaroon ng pera, tapos malapit na sila sa 1 million. Yun ang success nito. Sige, next question. Sabi naman po ni Big Dos Lucky, Idol, any tips kasi lagi na lang hindi natutupad yung mga gusto ko tuwing pinaplano ko. Kasi ang hilig mo kasing magplano, ba't hindi mo na lang gawin? Hindi naman talaga masusunod 100% lahat ng mga bagay na pinlano mo eh. Magkakaroon ka ng mga problema, tapos re-resolvehin mo yung mga problema. Tapos, ang importante dyan, umuusad ka tuloy-tuloy. Baka naman kasi puro ka nalang plano. Ang tawag nila dyan, analyze paralyze. Analysis paralysis. Nasobrahan ka nakaka-analyze, anong nangyari? Di ka na nakakilos. Worse niyan, baka kinikwento mo pa sa mga tropa mo lahat ng plano mo tapos hindi natutupad. Bakit? Kasi nagkakaroon ka ng spike ng dopamine, di ba? Pagka spike ngayon ng dopamine sa'yo, yung pakiramdam mo na na-rewardan ka na dahil sa clap-clap ng mga tao, ayaw mo na ngayong kumilos. Mas masarap kaya yung maklap-clap ka ng mga tao dahil sa success mo kaysa kinlap-clap ka dahil sa ideas mo na hindi mo pa na-execute. Yun ang sagot ko ron. Next question. Eto, tanong naman po ito ni Zergs MJ. Totoo ba natatama rin ka mag-aral kapag nag-working student? I will say sa mga taong narinig ko, oo. Kasi, alam mo yun, nag-aral ako ng kolehiyo. Although hindi natapos, pero may mga kaklase ako noon na working student eh. Tapos yung mga working student na mga kaklase ko noon, sila mismo tinatamad ng paminsan-minsan pumasok. Kasi syempre pagpagod ka na eh. Isa yung pagpagod ka na. Multiple factors eh. Isa yung pagod ka na, tapos siya ka ngayon papasok. O sa school naman, napagod ka sa school, hindi ka ngayon makapasok sa trabaho. You cannot serve 2 masters at the same time. Yun ang sabi sa Biblia. Ngayon, isa pang factor doon, yung konsepto na, kumikita naman ako ng pera, ba't mag-aaral pa ako? Diba? Bakit ba ako nag-aaral? Para kumita ng pera. O, kumikita naman ako ng pera ngayon, ba't mag-aaral pa ako? Yung ganun. O, yun. So, ako, I will say, oo. Totoo yun. Totoo yun. Maraming mga tinatamad na kapag nag-working student. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ni Bass Boosted 322, open po ba kayo sa podcast discussion kasama ng mga millionaire? Marami na akong ganun in the past. RDR Talks, diba? RDR Talks. Yung kay Mix Jose, diba? Mga legit na mga milyonaryo yung mga tao na yun eh. Yun. Marami na akong ganun in the past. Kung may mag-iimbita sa akin, oo, lang ako. Yun. Tanong lang po ni Jim Castillo, tanong lang po, ano pong pinagkaiba ng Catholic sa Islam? Ang Katoliko, under ng Kristyanismo. Ang Islam, hindi ganun. Ang Kristyanismo, under ng mga anak. Siyempre, hindi i-claim ngayon ng Judaismo na hindi naman totoo yun. Pero ang claim ng mga Kristyanismo galing sa Biblia, lahi ni Isaac ang mga Kristiyano. Ang mga Islam naman, lahi ni Ismael. Magkapatid yun, si Isaac at saka si Ismael. Kaya kung makikita mo, ang mga pinakamalalaking reliyon sa mundo, Islam at saka Kristyanismo. Kristyanismo in general, hindi lang Katolisismo. Kristyanismo in general. Yung dalawa yung pinakamalalaking religion sa mundo. So yun ang sagot ko rin. Tanong naman po ito ni Brian. Any tips of 26 years old na nagtatrabaho sa LGU dito sa amin as shifting, sana po mapansin? Mag-ipon ka. Kung gusto mo na makaalis sa trabaho mo o masaya-masaya ka sa trabaho mo, mag-ipon ka. Hindi na importante kung masaya ka o hindi. Ang bottom line nun, simple. Pagka nagka-problema ka, kailangan may pera ka. Oo, may benefits ka kasi LGU ang nga. Meron kang, baka may apps like ka pa, ganun. Kung tatrabaho ka man sa PNP, ganun, o sa military. Pero, ang bottom line yan, kailangan may pera ka. Kasi, ang problema sa karamihang nagtatrabaho sa gobyerno, ang daming dumadaan sa inyong pera pero di nyo tinatabi. Kasi iniisip nyo, marami na naman pera sa December eh. Paano kung hindi yung politikong gusto ninyo ang naboto, tapos yung politikong kalaban pala nung, diba?
trouble mo dyan, baka matanggal ka. Kasi may mga ganung mga politiko eh, yung mga, alam mo yun, straight out gusto lang talaga nila yung mga taong loyal sa kanila, na kapag ka alam ng loyalista ka nung kabilang politiko na dating nakaupo, eh tatanggalin ka. May mga ganun eh. May mga ganung instances eh. So ako, suggestion ko sa inyo, hindi na importante kung ano pang industriya ang kinabibilangan mo, dapat lagi kang ready for anything. Mag-ipon ka ng gusto. Yun ang suggestion ko ron. Ilang minutes na? Wait lang po. Hindi ko kasi makita eh. Baka po dyan sa ating, Hindi ko rin makita eh. Pinut mo lang. Wala nga eh. Hindi ko makita. Hindi Sige, talaga makita. okay na. Next question. Tanong po ito ni AG. Motivation naman po bago matulog. Huwag na. Tangina, pag minotivate kita bago matulog, mamaya hindi ka makatulog niyan, puta. Bukas na lang motivation. Pagising mo, kumilos ka, banata mo na kagad yung babanatan mo. Matulog ka ng 8 oras. Importante yun sa katawan. Kasi pag bitin-bitin ng tulog mo, magkakasakit ka. Tulog ka ng 8 oras. Tapos hindi naman importante yung babawasan mo yung tulog mo para maging successful ka eh. Kung gusto mo talaga umusad ang buhay mo, gusto mo umusad ang finances mo, gusto mo umusad ang pamilya mo, yung 16 hours na gising ka, pagkatapos matulog ng 8 oras, sapat na yun para ayusin mo lahat ng kailangan mo ayusin sa buong maghapon. Yun ang sagot ko rin. Yeah, 56 minutes na daw. Okay, sige. Last question para masarado natin ng 1 oras to. Ito. Tanong naman po ito ni Bossy. Any tips po hindi ko po kasi mapigilang hindi magsugal. One way or the other, titigil ka pa rin dyan. One way or the other, titigil ka. Uy, tip na to. Sa lahat, brother ha. Ayun, may tip tayo. Thank you po. Magkano yung in-order niya? 120 lang. 120 o may 80 pesos na tip. Sa mga nagtitip, maraming salamat po. Hindi na ako nakikihati sa tip. In case hindi nyo alam, hindi po ako nakikihati sa tip. Yung mga tip, diretso para sa mga tao ko ito. Pero hindi para sa akin. Hindi na ako makikihati rito kasi sa akin na nga yung kita eh. So yung mga tip, para sa mga tao ko naman. Para ganahan sila lagi. O may nagtip 80. Medyo maliit yung mga nakuha nating tip today. Pero still, at least merong, oy, marami palang nagtip oh. In fairness oh. Ito yung mga tip oh. Hindi, meron. Nadagdagan, oh. Oh, may 50 rito sa ilalim. Wala naman to kahapon, eh. Diba? May konting barya. Oh. Mukhang may higit 200 pesos yata ito. Tapos nadagdagan pa ng 80. Sa mga nagtitip, para sa mga tao ko ito, para sa mga empleyado ko. So, hati-hati sila rito. Hindi na ako nakikihati sa kanila kasi yung tip para sa kanila na yan. Hanap buhay nila yun. Sige. Salamat po sa mga nagtitip. Salamat din sa mga regular na sumusuporta. Sa mga bumibili. Pero bukod doon, mas importante sa akin na sana umusad yung mga buhay ninyo sa ginagawa ko. Kasi yun talaga ang pinaka-goal na to. Ang target dito, hindi maging milyonaryo ako. Kasi okay naman ako sa buhay ko, maligaya na ako sa lahat ng meron ako. Maligaya rin ako sa lahat ng bagay na wala ako. Ang importante sa akin dito, yung buhay ninyo. Ang wish ko, sana yung mga buhay ninyo maging maayos, magkaroon kayo ng sapat na pera para kung sakali mo magkaroon kayo ng problema, kaya nyo ngayong resolbahin yung mga problema ninyo. Overall, gusto ko sana na magkaroon kayo ng higit kesa dun sa kailangan ninyo. Diba? Hindi para ipagyabang, pero para dun sa mga panahong talagang kailangan nyo talaga, na merong may sakit sa pamilya, o nasunugan kayo, o ganito, o ganyan. Meron kayong dudukutin, meron kayong bubunutin. Isa pa, gusto ko ring maintindihan nyo kasi na pagdating ng panahon na sobra-sobra na yung pera mo, sana maalala mo na may gumawa sa'yo. Sana maisip mo rin na hindi naman pera ang purpose kung bakit ka nabubuhay. Sana maisip mo na merong dahilan kung bakit ka nabuhay dito sa mundo. At yung pera, saglit lang yan. Sa saglit na panahon, sa'yo yung pera mo. Pinahiram lang sa'yo yan. Kasabay din ang pagpapahiram sa'yo ng buhay. Pero pagkamatay mo, paglipas ng 100 taon, hindi na sa'yo lahat ng pera mo. Lahat ng sasakyan mo, hindi na rin sa'yo. Lahat ng mga motor mo na magaganda, hindi na rin sa'yo. Lahat ng bahay mo, lahat ng properties mo, lahat ng lupa mo, wala ka ng pag-aari dito sa mundo. Kasi pag-aagaw-agawan na yan ng mga anak mo. Pag-aagaw-agawan na yan ng mga apo mo. Ni isa dyan sa mga yan, hindi na mananatiling iyo. Ang mananatili na lang na iyo, yung mga mabubuting ginawa mo, na ginawa mo sa pangalan ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magkita-kita tayo uli bukas. Pero sir, pwede bang mag-last question? Maganda kasi itong question na to. Sige. Okay. Tanong po ito ni Super M. Sabi niya, "Hi boss, I'm not bragging po pero po kasi ang kita ko po ngayon is more than
10 digits po. Hindi ko na po alam kung ano pong gagawin ko sa pera. Ano po kayang suggestion ninyo? Totoo? Parehas tayo ng problema eh. Totoo. Hindi naman kasi, hindi naman, alam mo, hindi, ang pinagkaiba nating dalawa, hindi naman sobrang daming pera, bla bla, etc. tumarating. Hindi ganun eh. Ang konsepto kasi, yung, alam mo yung sobrang barat ko kasi sa sarili ko. Kasi lahat ng gusto ko, nabili ko na eh. Yung, alam mo yun, lahat nung sobra, magiging sakit na lang ng ulo sa akin eh. Yung, di ba, recently nga lang, nagbenta ako ng mga big bikes ko. Kasi yung, pinaglagyan kong lugar ng mga big bikes ko, binabaha. Pero yung tsamba lang naman na baha na yun, kasi yung baha hanggang labas lang ng bahay. Pero yung tsamba nung baha na yun, lumampas ng parang 1 o 2 dangkal sa loob, dun sa garahe. Tangina, andun yung mga motor, tapos ngayon, ano nangyari, yung mga big bikes, yung iba na, alam mo yun, nabasa yung ng tubig baha, yung parang, yung ilalim, kung tawagin nila, parang belly pan. May mga iba doon, pinapinturahan ko pa. Tapos may mga iba doon, yung isa, yung R1 ko, paano naman, nasabi ko tuloy, gagawin. Naka-powder coat kasi yung gilid nun. Yung gilid naka-powder coat. Pina-powder coat ko yung gilid eh. Yung sa, nakalimutan ko anong tawag doon eh. Yung sa, may crankcase yata ang tawag doon. Pina-powder coat ko yun. Tapos nung pina-powder coat ko, nung mabaha, tangina na bakbak yung powder coat. Hindi ko alam kung hindi ba maganda yung pagkaka-powder coat o ano ba. Pero nabakbak yung powder coat. Tapos yung Harley, nabakbak yung pintura nung mugs. Tangina na, burot ako, binenta ko lahat. Ang natitira na lang sa akin, yung Virago. At saka yung putang ina, hindi nga pala private conversation to. Putang ina talaga. Gago na yan. Napasobra. Wala na, hindi ko na makaalis yun sa Facebook. Putang ina tuloy. Tangina yun. Ano ba yung tangina ng usapan? Napasarap ang kwento. Hindi na alam gagawin doon niya sa kita ng almost 10 digits. Yung do what I do, ituro mo sa mga tao kung paano gumawa ng pera. Ituro mo sa mga tao kung paano gumawa ng pera. Gusto mo, punta ka rito, usap tayo, kwentuhan tayo. Hindi ako interesado sa pera mo, pero interesado ako dun sa skill mo. Yung skill mo, pag naituro natin sa maraming iba pang mga tao yan, hindi mo naman magiging kakumpetensya yung mga yun eh. Ang lawak ng Pilipinas, ang lawak ng mundo. Pero isipin mo yung dami ng pamilyang matutulungan mo kapag kaya yung skill mo. Yung skill ha, it doesn't necessarily follow na yung mismong industriya na yun ha. Pero yung skill na natutunan mo kung paano umusad sa buhay, maituturo natin sa iba. Isipin mo kung gaano karaming pamilya yung uusad yung buhay. Gaano karaming kabataan yung magiging maayos sa mga buhay nila at hindi na maniniwala dun sa yung mga course na pinagbebenta sa internet kung paano yumaman. Diba? Marami kang magagawa sa mundo. Sana ang maging legacy ninyo, mga mayayaman, sana ang maging legacy ninyo, yung dami ng mga taong natulungan ninyo, hindi yung dami ng pera ninyo. Kasi, alam mo, once you get in that part of your life, natapos ka na dun sa kayabangan ng buhay na to, marirealize mo na ang totoong trophy, yung dami ng mga kaluluwa na nadala mo sa Diyos. Yun ang totoong trophy. Ngayon, ito ang problema ko. Hindi ko naman alam kung sino dun sa mga yun yung totoo eh. Na oo, meron akong sarili kong inclination. Sinasabi ko lang na hindi ko alam. Bakit? Kasi maraming nakikinig eh. Ito kasi isang problema ko. Kung ako siguradong sigurado. Paano kung ako siguradong sigurado tas mali pala ako pagdating sa dulo, ang dami ko pa ngayon nadala sa impyerno. So ang gusto kong mangyari ngayon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa spiritualismo, kung ikaw mismo, kung sino ka man na nakikinig sa akin, ikaw mismo humanap ng Diyos mo. Ikaw mismo humanap ng Diyos mo. Hanap ka ng Diyos mo. Hanap ka ng kapayapaan sa puso mo. Hanap ka ng mga bagay na, alam mo yun, kayamanan ng puso na maiaharap mo sa Diyos pagka patay ka na. Diba? Kasi hindi naman ang purpose ng buhay magparami ka ng pera dito sa mundo eh. Diba? Kasi tignan mo, yan mismo, nakikita ninyo. Alam nyo ba, ito Pilipinas, pakinggan ninyo ako. Type yes muna, type yes. Pakinggan ninyo ako. May bibigay ako sa inyo, may divulge ako sa inyo na sikreto ng ilang mga mayayaman na hindi nila sinasabi. May divulge ako sa inyo. Type yes Pilipinas kung gaano karaming mga taong may pera yung gusto magpakamatay. Kasi ang daming lumalapit sa akin eh. May mga tao nasa gobyerno pa lumalapit sa akin eh. Nakikipagkwentuhan lang. Kasi alam nilang hindi naman ako interesado sa pera nila eh. Alam mo, ito kasi ang problema sa mga mayayaman eh. Ito ang problema ng mga mayayaman. Hindi mo alam kung sino yung totoo. Bumalik, okay? So yun, isa sa mga trouble ng mga mayayaman in general, yung hindi mo alam kung sino yung totoo sa'yo, sino yung hindi.
Kasi sobrang daming linta rito sa mundo. Tangina, ang daming magpapanggap na kaibigan mo para lang mahiraman ka ng pera. Ang daming magpapanggap na, pag alam mo, pag mayaman ka, yun isa sa mga problema eh. Pag mayaman ka, yung kasi sobra na yung pera mo kaysa sa pangangailangan mo. Kasi yung sa akin, yun ang ibig sabihin sa akin na mayaman. Hindi yan, milyonaryo, hindi ka lang. Pero pag sobra na yung pera mo kaysa sa pangangailangan mo, lilintain ka na. Lilintain ka. Tignan mo yung mga OFW, mayayaman yung mga yan eh. May yung kinikita nila higit kaysa sa pangangailangan nila at ng pamilya nila eh. Ano nangyayari? Nililinta sila. Nagsisilapit sa kanila mga tao na hindi naman talaga, alam mo yun, na nalulunod sa buhay, na ang gusto eh, imbis maghanap buhay, ang gusto kunin na lang yung pera nila. Maraming ganun eh. Isa sa mga problema ng mga mayayaman yan. Napansin ko yan sa lipunan. Yung problema ng mga mayayaman, ang hirap resolbahin. Ang hirap humanap ng totoong kaibigan kapag mayaman ka. Ang hirap humanap ng totoong kamag-anak pag mayaman ka. Ang hirap humanap ng totoong kadugo pag mayaman ka. Ito worse, ang hirap humanap ng totoong magmamahal sa'yo pag matanda ka na tas mayaman ka. Ang hirap. Ang hirap. Ito coming from those people na personal kong kakilalang talagang tangina, lintik talaga yaman. Meron mga iba sa kanila, alam mo yung kaliwat kanan yung mga babae nila na, kasi meron ako isang kakilalang sobrang yaman talaga. Kaliwat kanan yung mga babae niya, puro mga sexy, magaganda. Pero alam mo, diretso habang nagkikwentuhan kami, 2 bote, 3 bote ng siya mismo nagsabi. Sabi niya, alam mo, lahat naman yung mga sexy ng mga babae na yan, pera lang naman habol sa akin yan. Alam ko naman yun eh. Hindi naman talaga nila ako mahal. Yung pakiramdam na, oo, ang ganda nga na katawan, 'di ba? Pa-fashion show mo nga yung mga yan. May sponsoran niya pa nga eh. Yung isa nga, binigyan pa niya ng sasakyan. Pero diretso, sabi niya, kung mahirap ako, tapos ito na itsura ko, tapos matanda na ako, tangina, buti kung pansinin ako mga lintik na yan. Yun mismo sabi niya. Yun mismo sabi niya. Tapos alam mo, maiintindihan mo eh. Yung pera, kumbaga nakakapagpasarap lang sa buhay. Pero pag sobrang dami, lahat ng bagay na sobrang masama na eh. Ito suggestion ko sa inyo mga mayaman. Mga mayaman, ito suggestion ko sa inyo. Punta kayo rito. Magkwentuhan tayo tungkol sa maraming bagay ng buhay. Tapos tignan natin kung ano magagawa natin para sa mga kapwa-tao natin. Hindi ko kailangan pera nyo. Ang interest ko sa inyo yung skill nyo. Yung skill nyo, pwede nating ituro sa mga kapwa-tao para makapagpalawak tayo at dumami ngayon yung mga taong hirap na hirap sa buhay na unti-unti umaahon na sa kahirapan. Yun ang gawin natin. Eventually, dadami pa yung mga yan, yung mga mayayaman na lumalapit sa akin, dadami pa yan. Kasi alam naman nila, hindi ako interesado sa pera nila. Tangina, binigyan ba nga sa kanila, puta, 5 million daw, invest dito. Hindi nga ako interesado eh. Hindi mo ba naintindihan? Hindi ako interesado sa pera mo. Diba? Hindi mo gets yun. Hindi mo gets na yung social media ko, wala kang kinikita. Ito kaya nga, ito, nagulat na lang ako, biglang may stars dito eh. Yung pala, yung nagagamit ko na pala ginagamit ko na kasi yung bagong account. Doon sa bagong account, activated pala ang stars. Pero yung kabilang mga accounts ko, lahat ng mga accounts ko, walang kinikita yun in general. Kasi talagang tangina, zero income yung mga yun. Ayaw sa akin ng social media, ayaw sa akin ng Facebook. Pero ang interest ko kasi sa mga kapwa-tao ko, yung umusad yung mga buhay ninyo. And then eventually, pag patay na ako, di ba? Marami ako ngayon saksi. Ngayon, if it's not too much to ask, sana bago kayo matulog, maalala niyo ako. Yung bang pag magdadasal kayo, ganun. Sana maalala niyo ako. Yan lang. Yun yung bagay na magagawa niyo sa akin. Sana bago kayo matulog, magdasal muna kayo. Tapos, if it's not too much to ask, sana maalala niyo ako. Baka sakali. Baka sakaling mayroong isang banal na tao dyan na pinakikita ng Diyos. Baka sakaling pag ikaw yung nagdasal tungkol sa akin, baka sakaling pakinggan ka.
magandang umaga sa inyo Pilipinas. Mahal na mahal ko kayo.